Hello, good day mga boss. Choy ulit ng DIY ko Rips. So ngayon, since na nag-aayos ako ng naked handlebar ko, no, lalo na yung left and right switch ko, magpapalit na kasi ako ulit ng left and right switch kasi parehas na silang kumupas, tapos yung left switch ko nabasag pa yung sa hazard na tanggal. So since na magpapalit na rin naman ako, ibibideo ko na, no, yung pagpe-prep ko or yung pag-aayos ko nung left and right switch. Pero hindi yung pagre-rewiring mismo, no, yung pagbabalot lang. So ano ba yung gagawin ko para at least mas maging matibay yung left and right switch ko against dun sa mga ulan, sa araw. Yan. Tapos kung anong size ba ng snake skin or wire cover yung ginagamit ko, pati dun sa mga shrinkable tube kung anong size yung mga gagamitin ko. So papakita ko na rin sa video na to para dun sa mga nagtatanong, no. At saka doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ako gumawa or mag-prep ng left and right switch bago ikabit sa naked handlebar. So, hindi na natin patagalin to, no? Simulan na natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo, no, kung paano i-rewiring yung mga aftermarket switch nyo. Left or right switch man yung binili nyo, maganda yan. Pine-prepare yan, no. Nire-rewiring yan bago nyo ikabit sa naked handlebar nyo. So, hindi naman maganda na ikakabit nyo sa naked handlebar nyo, ganito yung itsura, no. Yan. So, sayang, nag-naked handlebar nga kayo para mas gumanda yung motor nyo, no. Yung looks nya. Tapos, ikakabit nyo as is na ganito. Yan. So, kung napanood nyo yung previous video natin, no, bumili tayo ng snake skin or yung wire cover. Yan. Ibali, papakita ko sa inyo, no, kung paano mag-prepare or mag-ayos ng mga aftermarket switch bago nyo ikabit sa naked handlebar nyo. Una, syempre, kailangan tanggalin nyo muna to kasi hindi natin to gagamitin. Ang lousy tingnan eh, oh. May screw lang naman yan dito sa ilalim. Yan. So, after nyo matanggal yung screw, matatanggal nyo na to. Ayan, ano. Depende sa aftermarket switch na binibili nyo. Yung ibang aftermarket switch, meron pang zip tie. Parang merong mga pinagkakabitan yung zip tie dito, tapos may isi-zip tie mo siya para ito is hindi nahuhugot. Pero ito, since nawala itong zip tie, mas maganda sana yung merong zip tie para hindi nahuhugot yung kung ano man yung nakakover dun sa wiring nyo. Magkabit man kayo ng ganito o kaya yung stock, hindi siya mahuhugot. Pero ito, since nawala siyang mapaglalagyan ng zip tie dito, gagawa na lang natin ng paraan mamaya. So, tanggalin na muna natin to. Yan. Di bali, 4 na wire ito. So, ang gagamitin natin na wire cover dito, to. Size 8 ito, size 8. 8mm to. Yan. Actually, kaya na to ng size 6. Kung 4 na wire lang. Yan. Kaya na sana ng size 6 yan. Kasi tignan nyo, no, ito size 8. Yan, medyo maluwag pa. Yan, no. Pero, magdadagdag pa kasi ako ng 2 wire dito para sa brake light. Ito yung idadagdag natin na wire, no, para sa brake light, 2. Yan. Pero, ito munang 4 yung aayusin natin. Before, pagka naglalagay ako ng wire cover, no, dinidiretso ko na yan. Yan. Pero ngayon, medyo babaguhin ko. Bago ko ilagay itong wire cover natin, ibabalot ko muna to sa shrinkable tube. So ito, naka-shrinkable tube ito na isang buo. Yan. Diba, ito yung shrinkable tube ko. Yan, nagagamitin. Ang size nito is 6mm. Meron nagsasabi na hindi daw magandang balutan ng shrinkable tube yung buong wiring. Kasi hindi daw nakakahinga yung wiring. Hindi ko alam, ano, kung totoo yun or hindi. Yung babalutan mo ng buo. Pero isa lang ang sure ako,
Pagka naka-naked handlebar kayo, etong wire nyong to, exposed to sa ulan, tas maaarawan, uulan, maaarawan, yung insulator, yung wire cover na to, no, ito, yung insulator nung pinaka-wire nyo, nagiging brittle to. Kumbaga parang tumitigas, lumulutong, mabilis nang nababakbak. Yan. Ayun ang sure ako, yung mauulanan, maaarawan, nakakasira nung cover nung pinaka-wiring nyo. Kaya ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko muna netong shrinkable tube. Para pagka umulan, yung shrinkable tube lang yung mababasa. Tapos maaarawan, shrinkable tube lang din. So yung shrinkable tube na walang issue na maarawan ito, kasi iniinit nga natin to eh. So before, kaya lang ako hindi gumagamit ng shrinkable tube na babalutan ko yung buong wiring. Kasi once na naglagay kayo ng shrinkable tube, parang medyo nagiging firm yung wiring nyo. Pagka pinainit nyo na yung shrinkable tube, hindi na siya kasing flexible nung ganito. Syempre, dahil may shrinkable tube na, tapos ininit nyo na yan, yung shrinkable tube medyo nagiging tight. Yan, medyo sumisikip. Kaya medyo hindi na siya ganun ka-flexible. So mamaya, no, papakita ko sa inyo. Lagay muna natin tong shrinkable tube. Yan, tandaan nyo yan, ha. Yan, no. Medyo flexible siya. Mamaya, parang hindi na siya magiging ganyang ka-flexible. Pero, gusto ko lang din kasi malaman, no, kung mas okay bang may shrinkable tube o wala. Yan. Di bali, meron na siyang shrinkable tube. Ngayon, i-heat gun na natin yan. Tingnan nyo. Medyo, mas matigas na siya compare kanina. Dahil dun sa shrinkable tube. Pero, tingin ko naman, parang na siyang naging waterproof. Pwede mo na rin sabihin na heat resistant kasi ang sumasalunan ng init is yung shrinkable tube. Yan. Ngayon, kakabit na natin to, no? Itong wire cover natin or yung snake skin. Yan. Di bali yung shrinkable tube 6mm, ito 8mm. Yan. Di bali, bago nyo ipasok ng tuloy-tuloy ito, maglagay muna kayo ng shrinkable tube ulit. Pang-lock natin ito mamaya. Yan. 6mm din yan. Yan. Dalawang ilagay nyo. Di bali, ito yung isa. Lalagay pa ako ng isa. Yan. Dalawa na. Ngayon, pwede na natin tong tulak ng itulak. Yan. Hanggang umabot dito sa dulo. Yan. Dahil wala tayong pang zip tie dito, wala tayong si zip tie yan eh. Ilak na lang natin gamit itong shrinkable tube. Di ba itong shrinkable tube yung ipanlalak natin? Pero ito, no, para mas matibay, meron kasi mga shrinkable tube na hindi ganun ka ganda yung kapit or yung yakap sa wire. Once na ininitan mo na. Ang gagawin nyo para mas maganda, sure kayo na itong portion na to is hindi mamumove na ganyan. Ito is electrical tape nyo. Lagyan nyo na electrical tape. Yan. Huwag kayong mag-alala, kahit na nilagyan natin ng electrical tape yan, maganda pa rin yan. Before, hindi ako naglalagay ng electrical tape sa ganito. Kasi nakakapangit ng itsura eh. Yung iba na nagre-rewiring ng mga left and right switch, tapos ilalagay sa naked handlebar, kung mapapansin nyo, ang pinanlalak nila is electrical tape, which is pangit tingnan. Eto, yung electrical tape, pinansecure lang natin na para hindi matatanggal yung wire cover natin. Yan.
Pero lalagyan pa rin natin ito para maganda. Kaya nga tayo nagne-naked handlebar para gumanda yung pinaka wiring natin. Yan. Pati yung tindig ng handlebar natin. Yan. Ayan o. So, hindi naman makikita yung electrical tape. Yung electrical tape is pinang-secure natin. Yan. Ngayon, i-hit gun nyo ulit. Yan. So, kung yung shrinkable tube nyo is hindi man ganun kaganda, hindi basta-basta dudulas yung wire cover natin. So, ngayon, isarado na natin to. Yan. So, kung mapapansin nyo, yan, maganda yung nagawa natin. Pero syempre, hindi pa ito tapos. Maglalagay pa tayo nung para sa may brake light natin. So, ayun naman yung i-prepare natin. So, ito yung brake light natin. Yan. Yung wire natin para sa brake light. So, ang gagawin natin, lalagyan ulit natin to ng shrinkable tube. Ko-cover natin siya ng shrinkable tube. So, hindi ko napapakita sa inyo, no, para hindi na ganun humaba yung pinaka video natin. Ito na yung wire natin para sa brake light switch. Yan. Tapos, itong shrinkable tube natin dito, ginamit natin dito is 3.5 yung diameter. Yan. Pwede rin 4. Tapos, ito, ginamit natin dito is 2 mm. To 2 mm tong para dito sa shrinkable tube dito. Ito 3.5 2 mm. Ngayon, babalutan na rin natin to ng wire skin or yung snake skin para maganda naman. So, hindi nyo kailangan balutan to ng buo, no? Hindi kagaya nito, mahaba yung binalutan natin. Ito, kahit na yung bungad lang. Kasi, after naman natin to balutan, ito, ipapasok natin sa loob nito. So, nakatago pa rin yung ibang part nitong wire na to. Itong para sa brake light natin. Yan na, no? Yan. Yung iba, no, na nagwa-wire ng naked handlebar, buo. Ito, binabalutan ng buo. Yan. Ng snake skin or wire cover. Tapos, as is na yan, nakaganyan. Di bali dalawang wire nyo yung papunta doon sa loob ng motor. Dalawa yung nakikita. Yan. So, para sa akin, no, madumi siya tignan kasi ang dami nung wire nyo papunta doon sa loob ng motor. Maganda sana isa lang yan. Yan. So, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano natin pagko-combine yan. Siyempre, una, magdidepende pa rin yan doon sa motor nyo. Kung saan nakalagay yung pagpapasukan nitong pinaka brake light switch. Yung sa akin kasi sa harap yan eh. So kung ito yung pinaka switch ko, pull down, nakaganyan ako pull down. Yung pinaka brake light switch ko is nandito. So ito, dito ko siya ipupwesto. Yan. Dapat sa harap. Yan. Dapat sa harap. Ngayon, sukatin nyo muna kung gaano kalayo dapat yung kailangan nyo papunta dun sa brake light switch. Kung alam ba, ang brake light switch nyo is nandito, pwede kayo dito nyo ipasok. Kaso nga lang yung sa akin kasi mga banda dito yung brake light switch ko. So mga dito ko ipapasok para meron lang allowance. Pangit din kasi na nandito yung brake light switch ko tapos ito na agad. Yan. Nakabaluktot na baluktot yung wire. So, kung dito yung brake light switch ko, maglagay ako ng allowance mga hanggang dito. Yan. Dito ko siya ipapasok. So, kung dito ko ipapasok yan,
ang gagawin ko ngayon is palalakihin ko yung butas nito. Wag nyong kakatin na, hindi nyo kailangan butasan. May butas na kasi talaga yan, papalakihin nyo lang. So, ako tatandaan ko dito siya. Ayan, dito ko siya. So, ngayon, tulak nyo lang to. Yan o. Yan. Yan. Dito ko siya basta ilalagay. Kuha lang kayo ng screwdriver. Pagka tinusok nyo yan, yan o. Lalaki yung butas niyan. So, wala tayong kinat. Kasi pagka kinat nyo yan, ang mangyayari, unti-unti nang mahuhugot yung strand niyan. So, wag nyong gagawin yun. Yan. Ito. Yan. Ayan o, may butas na. Pasok nyo na dun. Ay, nagsara ulit. So, pagka nagsara, butasin nyo lang ulit. Ito yung maganda dito, no? Yung binutas nyo, hindi siya permanently butas. Nagsasara siya. Yan. Yan. So, kung sa harap yan, sa harap nyo rin bubutasan. Pasok nyo lang. Ito na, no? Nakabit ko na. So, wala pang 2 minutes nung di ako nag-video. Parang 1 minute nga lang nung hinatak ko. Ang hirap kasi maghatak habang tinuturo mo pa sa video. Yan. Di bali ganito siya, no? Kung mapapansin nyo, isang wire lang siya. Yan, no? Yan. So, ito yung pababa na to doon sa loob ng motor nyo. So, ang ganda niya, oh. Isa lang. Pero, pagdating dito, nag-split siya. Yan, no? Oh, diba? Malinis. So, dati, naglalagay pa ako dito ng shrinkable tube. Pero, ngayon, hindi ko na siya lalagyan. Bale, ganyan, no? Yan. So, ito is meron pa kasi itong cover. Yan. Ganito. Meron pa kasi ang cover na ganito. Yan. Pagka naikabit ko na yung mga terminal, saka ko isasara. Yan. So, ganun siya. Yan. Bale, ito. Yan, ganyan. So, yung haba ng wire, depende yan doon sa brake light nyo kung gaano ba siya kalayo. Yan. Tsaka kung saan siya nakapwesto. Yan. So, ito, tamang linis lang. Oh, ganda ng wiring natin. Yan. Ito yung kaninang ginawa ko, no? Yung sa left switch. Honeywell. Same lang. Yan. So, ayun, nakatago din, no? Tapos yung dulo, yan. Tapos ilalako na lang siya netong shrinkable tube dito. So, doon sa mga magtatanong, no, anong shrinkable tube yung size nito? Ang ginamit ko doon sa shrinkable tube sa loob, 10mm, kasi maraming wire to, makapal to. Tapos, ang ginamit kong snake skin, itong wire cover na to is 12mm. 12mm. Tapos ito, yung dito, 6mm. Yan, 6mm. Kasize lang na ito. 6mm din to. 6, 8. Ito, 6. Tapos 12. Yan. So, hindi na natin papabain tong video na to, no? Sana may natutunan kayo sa mga simple na mga tinuturo ko. Lalo na sa pagpapaganda at pag-ayos ng motor nyo. So, ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.